Isang pinagpalang araw sa inyo mga kapatid at welcome sa isa na namang araw ng ating inspirational missions na kung saan tayo naman ay magbabahagi sa inyo ng mga salita ng Panginoon sa araw na ito. Ngayon ay ika-23rd ng October sa taong 2020. At ngayon ay binabati ko kayo mga kapatid ng isang pinagpalang araw sa araw na ito. At welcome dito sa Inspirational Mission Studio. Nawa ay patuloy na nasa mabuti kayong kalagayan at anuman ang sitwasyon na ating hinaharap. Nawa ay patuloy na tayo ay naglalakad sa kaparaanan ng Panginoon. Amen. Binabati ko kayong lahat ng isang pinagpalang araw at nawa ay sumainyo ang kaharian ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, tayo ay magpapatuloy mga kapatid sa pagbabahagi sa inyo ng mga salita ng Panginoon. At ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay tungkol sa ang kaparaanan ng Panginoon. Part 2 ng ating sinimulan sa aral na ito mga kapatid. So, pagpapatuloy natin ang mga ating mga pinag-aralan tungkol sa kaparaanan ng Panginoon or the ways of God, ang kaparaanan ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, kung ating maalala, sa ating pinag-aralan noong nakaraan, alam mo bakit nagagalit ang Panginoon at ano ang mga dahilan bakit nagagalit ang Panginoon at ano ang paraan. Amen? Hallelujah. Kaya nga, habang tayo mga kapatid ay naglalakad sa buhay na ito, pinakamahalaga na alamin natin ang kaparaanan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang sabi ni King Solomon ayon sa kanyang sulat dun sa Proverbs chapter 25 verse 2, sabi niya rito, "It is the glory of God to conceal a thing, but the honor of kings is to search out a matter." Amen? Napakahalaga mga kapatid na kahalagahan sa pagsunod sa kaparaanan ng Diyos ay nilihim ng Panginoon yan mga kapatid. Nakalihim ang lahat ng bagay ayon sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ano ang sabi ng Panginoon? "It is the glory of God to conceal a thing, but the honor of kings is to search out a matter." Amen? Mga kapatid, kaluwalhatian daw ng Diyos na ilihim ang lahat ng bagay. Ngunit, karangalan ng hari na saliksikin ng lahat ng ito. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, hindi lamang na tayo ay naglalakad sa buhay na walang pagkakakilala, pagkakaalam sa salita ng Diyos. In fact, tayo ay mga ordinaryong mamamayan lamang. Ang sabi ng hari dito, hari pa ang nagsasaliksik ng kaalaman tungkol sa Diyos. Di ba? Hallelujah. So, dapat tayo din mga kapatid. Amen? Dapat sinasaliksik natin ang kaalaman tungkol sa Panginoon. At mahalaga na sinasaliksik din natin ang kaalaman tungkol sa kaparaanan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. At ang isa pang mga kapatid, ang sabi ni King Solomon sa Proverbs chapter 14 verse 12, "There is a way which seems right unto a man, but the end thereof are of the ways of death." Diba? Ang sabi sa Tagalog, may daan na tila matuwid sa isang tao,
Ngunit ang dulo niyaon ay ang daan ng kamatayan. Di ba mga kapatid, na dahil sa ating kaalaman, dahil sa ating pag-aaral, may mga kaalaman tayo sa mga bagay-bagay, sa teknolohiya, sa edukasyon, sa siyensya. Kung baga, ang sinasabi niya rito ay parang sa tingin natin na alam na natin ang lahat ng mga matuwid, mabuti, at yung daan, kaparaanan. Di ba? Sa tingin lang natin, ito ay mabuti, ito ay tama. Ngunit, mga kapatid, ang sabi niya, lahat ng daan na sa tingin ng tao ay mabuti, ay matuwid. Ngunit ang huli, mga kapatid, ang dananasin ng tao ay ang kaparaanan sa kamatayan. Amen? Kamatayan meaning pagkasira, pagka-demolish, o pagkawala, o pagkasayang ng lahat ng bagay. And ang panghuli niyan, mga kapatid, pinakamataas na pag-unawa natin tungkol sa pagkaparaanan ng Panginoon ay yung sinasabi na yun bang kamatayan. Kamatayan na kung saan ang tinuturo ng Biblia ay mauuwi sa lahat sa wala. Yung kamatayan ng ating kaluluwa. Sapagkat hindi natin binigyang pansin ang kaparaanan ng Panginoon. Yung kaparaanan ng Panginoon na dalhin tayo sa kaligtasan. Amen? Hallelujah. Mga kapatid. So mga kapatid, kung naalala natin nung nakaraan ang ating mga pinag-aralan, ano ang mga dahilan kung bakit na nagagalit ang Diyos? Dapat, di ba tayo ay mamuhay na ayon sa kaparaanan ng Panginoon? Di ba? Katulad ng mga inibig ng Panginoon ng kanyang bayang Israelites. Subalit, nagkaroon ng tinatawag na pagkagalit ang Panginoon dahil hindi nila sinusunod ang kanyang kaparaanan. So, ganyan din ang buhay natin, mga kapatid. Yung naglalarawan lang yan sa ating buhay kung paano tayo namumuhay. Na tingin natin ay marami tayong kaparaanan, marami tayong alam, at magagawa natin ang lahat ng bagay. Ngunit hindi yan, mga kapatid. Hindi dahil sa ganyan, kundi nais ng Panginoon na tayo ay magpakumbaba pa rin sa Kanya. Di ba? So, mga kapatid, kung babalakan natin yung Deuteronomy chapter 8, verse 4, sabi niya dito, sabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 8, verse 2, "And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in wilderness, to humble thee." Di ba? "And that to prove thee to know what was in thy heart, whether thou wouldest keep His commandments or no." Kaya mga kapatid, merong kautusan ang Panginoon. Kaya nga, kung nararanasan natin ang lahat ng kahirapan sa buhay, ang lahat ng mahirap na bagay, ayan ay dahil sa nais ng Diyos na tayo ay magpakumbaba sa Kanya. Huwag tayong manahan sa sariling karanungan, at kundi na sayasatin natin ang ating mga sarili, ang ating puso, kung mayroon ba tayong pananampalataya, mayroon ba tayong pagsunod sa kaparaanan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So nais ng Lord, mga kapatid, na magpakumbaba tayo sa Kanya sa lahat ng bagay, sa lahat ng kaparaanan. Amen. At isa, mga kapatid, sa kaparaanan ng Panginoon ay ang pagpakumbaba sa Kanya. Mga kapatid, paano tayo magpapakumbaba sa Panginoon? Isa sa mga paraan na nais ng Diyos na tayo ay magpakumbaba, na tangkilikin siya bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siyang may gawa ng ating buhay, siya yung may
nakakaalam sa lahat ng sitwasyon. In Him, we live and move and have our being. Amen? Ganyan ang nais ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga sinasabi naman dito sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, sabi niya rito, "If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." Amen? So mga kapatid, nais ng Panginoon na tayo ay magpakumbaba, manalangin, at hanapin daw, seek my face. Hanapin yun ang aking mukha. Di ba? Hanapin nyo yung aking kaparaanan, ang aking mga kaalaman. All about me. Yun bang face to face, mga kapatid? Di ba nga si Moises nung siya ay nakipag-usap sa Panginoon, face to face, mga kapatid. So nais ng Lord na tayo, habang tayo nagpapakumbaba, maghanap tayo sa Kanya. Na nais ng Lord na yung taimtim na paghahanap, yung tinatawag, mga kapatid, na intimate fellowship sa Panginoon. Yun ang gusto niyang sabihin na face, seek my face, and turn from your wicked ways. Kasi ang lahat ng mga bagay ay mga masama na ating mga pangunguna. Lahat ng kaparaanan natin ay hindi galing sa Panginoon, tinuturing ng Diyos na masama. So, kung ganun, mga kapatid, sabi ng Panginoon, I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Di ba, mga kapatid? Kung nakikita natin, yun ang kahirapan na nangyayari sa ating mundo. Ito ba ay hindi alam ng Panginoon? Ito ba ay hindi nakikita ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa ating buhay? Kita at alam na alam ng Diyos ang nangyayari. Ngunit sa mga kaparaanan na to, mga kapatid, ano ang nais ng Diyos mangyari sa atin? Nais niya tayong magpakumbaba sa Kanya. Tayo, yung ating personal, kasama yung ating mga pamilya, lahat, mga kapatid, kahit lahat ng institusyon, kahit lahat ng mga bansa, ang kanilang gobyerno ay magpakumbaba sa Panginoon. Amen? Sabi niya, I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Diba? Ano ba yung land? Pag sinasabi yung land, yung buong bayan, buong nation, buong bansa. Diba? Yun, mga kapatid. So, nais ng Diyos na yung kanyang buong bayan ay magpakumbaba sa Kanya. Yun ang kaparaanan ng Panginoon. Amen? So, ang pangalawa, mga kapatid, nais ng Diyos na tayo ay tumalikod, magsisi sa ating mga kasalanan. Ano ba yung pagsisisi, mga kapatid, sa tinatawag sa Greek language? Ito yung pag sinabi natin sa ating mga vernacular language, yung pagsisisi ay parang ang tindi na, ang bigat na ng pakinggan, no? Sobrang makasalanan. Di ba? Pero ang pagsisisi, ang tawag ng Panginoon, ayon sa Greek language doon, ang tinatawag na sa English na repentance or change of mind. Yung pagbabago ng ating pananaw, ng ating pag-iisip tungkol sa bagay na pangmundo at hindi ayon sa
salita ng Diyos. Yung ating mga kaalaman na hindi galing sa Panginoon. So we need to change our mind according to the ways of God, according to the words of God. Mga kapatid, yung mga nasusulat dito, nasusulat ayon sa mga naisulat na itala na mga salita ng Diyos. Kaya naman mga kapatid, kung tayo ay magkakaroon ng change of mind, magbubunga rin yun ng change of our heart. Kung ano yung ninanais ng ating puso, dapat yun ay ayon sa kalooban ng Panginoon, sa kaparaanan ng Panginoon. At sa susunod niyan ay magbabago ng ating tinatawag na change of our behavior sa sagawa ng mga bagay na ayon sa kaparaanan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Nais ng Diyos, mga kapatid, na tayo ay magsisi. Tingnan natin alam mo mga kapatid na kung ito ba ang karanasan na nating naranasan sa mundong ito, yung pandemyang ating hinaharap, ito ba ay kalooban ng Diyos? Or ito ba ay kaparaanan ng Diyos? Hindi natin masasabi. Hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Ngunit mga kapatid, ang mga salita lamang ng Panginoon ay may nasusulat na kung saan lahat ng kahirapan, lahat ng mga bagay na ating dinaranas ay may dahilan upang tayo ay magpakumbaba at lumapit sa Panginoon dahil nais ng Panginoon na tayo ay magsisi. At tingnan natin dito mga kapatid sa Luke chapter 13 verse 2. Sinasabi sa Lucas chapter 13 verse 2, may naitalang nakasulat dito mga kapatid na kung saan sa panahon ni Jesus, doon sa habang siya ay nangangaral doon sa Galilea, may sinabi dito sa ganito sa chapter na to mga kapatid na kung saan sabi niya. At sinasabi dito mga kapatid sa Luke chapter 13 verse 1, sabi niya, nang panahon ding ngang yaon ay nangaroon ang ilan na nagsipagsabi sa kanya tungkol sa mga Galileo na ang dugo ng mga ito inihalo ni Pilato sa kanilang mga sacrifices. At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, inaakala baga ninyo na ang mga Galileyong ito ay higit ang pagkamakasalanan kaysa sa lahat ng mga Galileo dahil sa sila ay nangagbata ng mga bagay na yaon? Sinasabi ko sa inyo, hindi sa pagdatapwat malibang kayo'y mga agsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding mga paraan. Uyaong 18 na nalagpakan ng muog sa Siloe at nangamatay ay inaakala baga ninyo na sila'y lalong salarin kaysa sa lahat ng taong nangananahan sa Jerusalem? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapwat malibang kayo'y mga gisisi ay mga matay kayong lahat sa inyong ding paraan. Di ba mga kapatid? So hindi lamang sinasabi ng Panginoon mga kapatid na yung mga namatay dahil sila ay nabagsakan ng tore doon sa Siloe, higit ba silang makasalanan kaysa sa mga taga-Jerusalem? Sa mga Jerusalem, mga kapatid, ay syempre yung mga umaakyat doon ay mga sumasampalataya sa Diyos. Mga sinasabing sila ay mga maka-Diyos. Sila ay mga matuwid na tao. Ngunit sinasabi ni Jesus dito, yung bang mga makasalanang nakaranas ng masamang pangyayari, nakaranas ng trahedya sa buhay, at sila ay namatay dahil makasalanan sila.
Hindi. Hindi ganun mga kapatid. Ngunit ang sinasabi ng Panginoon, maliban na kayo'y magsisi, sasapitin nyo rin ang kamatayan. Kaya ang sabi dito sa chapter 5, I tell you nay, but except you repent, you shall all likewise perish. Kaya mga kapatid, ang laging paalala ng Panginoon, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Sabi nga sa John chapter 3 verse 16, this is the heart of the Bible. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomsoever believed in Him shall not perish, but have everlasting life. Nais ng Panginoon na tangkilikin natin siya, tanggapin natin siya bilang ating Diyos na tagapagligtas, at lumakad tayo sa kanyang kaparaanan. Amen? Amen. Hallelujah, hallelujah, mga kapatid. So mga kapatid, nais ng Diyos na tayo ay mag-repent. Pangatlo, nais ng Diyos na ipakita, ipadama ang lahat ng kanyang dakilang pag-ibig, mga kapatid. Kaya kung naranasan natin ang sitwasyon, ang pandemyang ito, ang lahat ng mga hinaharap na kahirapan sa ating sa buhay, sa ating mga trabaho or sa negosyo, lahat mga kapatid, dumaranas ng kahirapan. Kahit ang gobyerno, di ba? Hindi lamang na pahirap sa bawat pamilya, kundi tingnan natin kung ano rin ang dinaranas ng pamahalaan. Di ba mga kapatid? So, sinasabi lamang na tayo ay tumalikod sa sariling kaparaanan, sa ating sariling karunungan, at tangkilikin natin ang kaparaanan ng Diyos. Amen. Kaya nga sa chapter 5, balik tayo sa Deuteronomy mga kapatid, chapter 8 verse 5. Sabi niya dito, at inyong pagmumuni-munihin sa inyong puso na kung paanong pinarusahan ng tao ang kanyang anak, ay gayong pinarusahan ka ng Panginoon mong Diyos. At iyong tutuparin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, na lumakad ka sa kanyang mga daan at matakot ka sa kanya. See? As a man chastens his son, so the Lord thy God chasten thee. Tayo daw ay tinutuwid ng Panginoon sa mga ating mga pagkakamali. Kasi kung hindi natin naranasan ang kahirapan, hindi natin naranasan yung pagkakamali, hindi tayo matututo. Laging balik tayo ulit sa ating mga sariling kaparaanan. Dapat mga kapatid, kung alam natin na tayo ay nalaglag, tayo ay bumagsak, ibig sabihin na mali yung ating paraan. Di ba? Kaya balik tayo sa Panginoon. Dahil mahal tayo ng Panginoon, tayo ay kanyang tinutuwid. Amen? Sabi nga sa Hebrews. At sabi mga kapatid sa Hebrews chapter 12 verse 6, for whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He received. If you endure chastening, God dealeth with you as with His sons. For what son is him whom the Father chasteneth? Diba? Na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis, inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak. Sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarusahan ng kanyang ama? Diba? Kaya mga kapatid, kung tinitingnan natin, ito'y parusa, pahirap sa atin, dahil sinasabi lang na mahal tayo ng Panginoon. Kinukorek tayo sa lahat ng bagay sa ating mga pagkakamali, sa hindi natin pagsunod sa kanyang kaparaanan. Kasi anak tayo eh. Di ba?
ang anak ay dapat sumunod sa magulang. Kung alam, kasi hindi naman lahat ng bagay alam ng anak. Di ba? Alam ng Panginoon ang lahat ng mabuti para sa kanyang mga anak. Hindi man alam ng mga magulang natin, kulang man sa kaalaman ng ating mga magulang sa lupa, pero alam ng Diyos, alam ng ating amang nasa langit, ang mas mabuting bagay para sa atin. Diba? Amen? Hallelujah mga kapatid. So, God loves us. So, lagi nating alalahanin mga kapatid na kung ganito yung sitwasyon dahil ang dahilan, mahal tayo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kaya naman mga kapatid, ano ang kaparaanan ng Diyos? Tayo ay magpakumbaba sa Panginoon. Una. Pangalawa, tayo ay magsisi sa ating mga pagkakasala. Kung ikaw man ay sumusuway sa 10 utos ng Diyos, ibig sabihin lamang mga kapatid na kailangan mong talikuran ang mga pagkakasala. At hindi lamang yun. In fact, ang mga pagkakasala na yun, mga kapatid, binayaran na ng Panginoon yan. Bayad na ang lahat ng kasalanan na ating pagsuway sa Panginoon. Subalit ang isa pang kasalanan, mga kapatid, yung pagkalimot sa pagtangkilik sa kaparaanan ng Panginoon. Ayan ang ating mga pagkakasala. Amen? Kasi higit na, kung alam natin itong mga kaparaanan ng Panginoon, isa doon ay ang pagsunod sa mga 10 utos. Di ba? Mga kapatid? Ayun ang mga kaparaanan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kaya naman mga kapatid, alam mo sa balik tayo dun sa Old Testament, sa Book of Jonah. Anong dahilan bakit pinadala ng Panginoon si Jonah sa Nineveh? Punta tayo sa Book of Jonah, chapter 3. Patuloy tayo doon sa utos ng Panginoon kay Jonah. Hindi tayo mag-focus sa kung ano ang naging sitwasyon na ginawa ni Jonah. Ngunit focus tayo doon sa ano ang utos ng Panginoon kay Jonah. Amen. Sa Jonah chapter 3 verse 1, sabi niya dito, "And the word of the Lord came unto Jonah the second time, saying, Arise, go unto Nineveh, that great city, and preach unto it the preaching that I bid thee." So Jonah arose and went unto Nineveh according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceeding great city of 3 days' journey. Ibig sabihin na yung Nineveh daw ay malaking bayan. Isang napakalaking bayan. Diba? Siguro mayaman ang bayang Nineveh. Mayaman, sagana, at sa lahat ng bagay. Ngunit, bakit pinadala noon si Jonah? And Jonah began to enter into the city a day's journey, and he cried and said, Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. So the people of Nineveh believed God and proclaimed a fast, and put on sackcloth from the greatest of them even to the least of them. See? Nagsampalataya sa Diyos ang mga taga Nineveh, mga malalaki man o maliliit. Ibig sabihin, yung mga mayayaman man o mahihirap. Di ba, mga kapatid? And proclaim a fast. For the word came unto the king
of Nineveh, and rose from his throne, and laid his robe from him, and covered him with sackcloth, and sat in ashes. And he caused it to be proclaimed and published through the Nineveh by the decree of the king of his nobles, saying, Let neither man nor beast, herd nor flock, taste anything, let them not feed, nor drink water. But let man and beast be covered with sackcloth, and cry mightily unto God. Yea, let them turn every one from his evil way, and from the violence that is in their hands. Di ba mga kapatid? Kailangan raw nilang talikuran ang kanilang mga masamang gawa at yung mga masamang gawa ng kanilang kamay. Yung kasamaan. Di ba? Sa kapwa nila. Who can tell if God will turn and repent and turn away from His fierce anger that we perish not? Sabi ng hari. And God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that He had said that He would do unto them. And He did it not. Amen, mga kapatid. Isang mga bagay ito, mga kapatid, na sumisimbolo lang sa atin kung paano tayo namumuhay sa mundong ito. Paano tayo namumuhay bilang mga leader na inatasan ng panunungkulan kahit sa maliit man. Ikaw man ay leader ng kung anong institusyon, ikaw ba man ay namamahala sa mga negosyo mo at ikaw ay umahawak ng iyong mga tauhan, ikaw man ay namumulo sa pamahalaan o sa gobyerno, isang paalala ito, mga kapatid, na kung paano tayo mamuno sa ating nasasakupan, kung paano tayo mamuno sa ating mga subordinates. Amen? 'Di ba? Ano ginawa ng taga Nineveh? Sila ay nag-ayuno at dineclare ng kanilang hari. Anong hari? Yung pinaka-leader nila. Kung leader man ngayon yan ng bayan, leader ka man ng pamahalaan, leader ka man ng anong bansa ang iyong sinasakupan, nais lang ng Panginoon, mga kapatid, na magpakumbaba sa Panginoon at tangkilikin ang Panginoon sa lahat ng ating kaparaanan. Umiwas sa mga masamang gawa. Kasi ang lahat ng mga kapatid, alam natin, mga kapatid, na kung makita natin sa mundong ito, anuman ang mga bagay na kung saan nakikita nating maganda, ay nais nating ayusin, nais nating gayahin, nais nating makuha. Kita mo, hindi lang sa mga bagay na yun, mga kapatid, kundi yung tingnan mo ang mundong ating ginagalawan. Napakabilis ng information, napakabilis magbago ng lahat ng mga teknolohiya, napapadali ang takbo ng ating pamumuhay, napapadali ang lahat ng bagay at kaparaanan, di ba? At nakakalimot na tayo sa Panginoon. Dahil na-amaze tayo sa lahat ng mga bagay na kung saan nakikita natin at nararanasan, na-experience natin, napadali ang lahat ng ating mga tungkulin. Pero ang mga bagay na yun, mga kapatid, nalilimutan natin na higit na mas mahalaga sa lahat ng bagay na yun ay itataas ang Panginoon. Tangkilikin ang Panginoon sa lahat ng kaparaanan na ating ginagawa, sa pamumuhay na pang-araw-araw nating pamumuhay, sa ating pamamalakad sa pamahalaan, sa ating pamamalakad sa ating mga nasasakupan. Hindi na
natin inaasikaso, hindi na natin inaalala kung ano ang kaparaanan ng Panginoon. Di ba? Hallelujah mga kapatid. Kaya naman mga kapatid, palaalala lamang sa atin na manumbalik tayo sa Panginoon. Amen? Magpakumbaba tayo sa Panginoon. At mga kapatid, bakit inulit ito ni Jesus sa New Testament? 'Di ba? Punta tayo sa Matthew chapter 12 verse 39 kung bakit pinaalala ni Jesus sa kanila, sa mga naghumihingi ng tanda. Tanda ng ano? Humingi sila ng tanda ng pagbabalik ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi ng Panginoon Jesus dito sa chapter 12 verse 38, "Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee. But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall be no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonah." Anong nangyari kay Jonah? Anong ginawa ni Jonah? He preached the repentance para sa Nineveh. Ano pang sunod dito mga kapatid? "For as Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it, because they repented at the preaching of Jonah. And behold, a greater than Jonah is here." Amen? Hallelujah mga kapatid. Ano ang nais sabihin ng Panginoon dito mga kapatid? They repented, sabi ng Panginoong Hesus dito, they repented at the preaching of Jonah. Ano ang nais na mangyari natin? Ano ang kaparaanan ng Panginoon mga kapatid? Magtalikod sa kasalanan. Tayo ay magrepent. Tumalikod sa ating mga maling kaparaanan. At tangkilikin ang kaparaanan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. See, sabi ni Jesus dito, "Behold, a greater than Jonah is here." Hallelujah mga kapatid. Di ba? Kaya nga mga kapatid, ang pagsisisi natin sa ating mga sariling karunungan, sa ating sariling kaparaanan, ay magdudulot lamang sa atin ng pag-ibig ng Diyos at magbibigay sa atin mga kapatid ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan mga kapatid, ang sabi nga ng Panginoon dito, "For as 3 days and 3 nights that Jonah has been in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." Anong nais sabihin ng Panginoon sa bagay na ito mga kapatid? Na kung saan ang Panginoong Hesus ay namatay, pagkatapos niyang tinubos tayo sa ating mga kasalanan, 3 araw, siya ay bumangong muli sa kamatayan. Di ba? At nais nang sabihin sa ating mga kapatid na pag tayo ay sumunod sa kalooban ng Panginoon at nagsisi sa ating mga kasalanan, nagsisi sa ating mga karunungan at kaalaman, sa ating mga kaparaanan, at sumunod sa Panginoon, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung paanong bumangon muli ang Panginoong Hesus ng 3 araw mula sa kamatayan, tayo ay babangon ring muli sa buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Hallelujah, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon, di ba? Hallelujah. Ayun mga kapatid, ang sikretong naitago. Kaya nga ang hari dapat magsaliksik. It is the glory of God to conceal a thing, but the honor of kings is to search out a matter.
Di ba? Amen mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga sa atin ipinagkaloob na malaman ang lahat ng misteryong nakatago simula pa nung likhain ng Diyos ang mundo. Amen? Yan ang sinasabi ng Bible, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Kaya mga kapatid, alam mo, paalala lamang ito na kung paano tayo binigyan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Ayun ay dapat na alalahanin natin ang kabutihang ng Panginoon na tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. So mga kapatid, ang kaparaanan ng Panginoon, lumakad tayo sa kanyang karunungan. Lumakad tayo sa pagpakumbaba sa Panginoon, pagsisisi sa ating mga kasalanan, at isipin na ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung ikaw man ay namumuno sa kapamahalaan, kung ikaw man ay may nasasakupan, dalhin mo ang iyong mga nasasakupan sa tamang kaparaanan. Kaparaanan ayon sa Panginoon. Kung ikaw man ay leader ng kung anong institusyon, kung ikaw man ay leader ng iyong bayan, ng kung saan mang kagawaran ng pamahalaan, kung ikaw man ay leader ng bansa, tangkilikin ang Panginoon, magpakumbaba sa Panginoon, at sumunod ayon sa kalooban ng Panginoon. 'Di ba? Yan ang ginawa ng hari sa bansang Ninive. Sila ay tumalikod sa kasalanan, nagpakumbaba sa Panginoon. Kaya inulit ni Jesus yung pagpapaalala, mga kapatid, kung anong nangyari sa Ninive, gayon din ang mangyayari sa panahong ito. Sila ay magsisi sa kasalanan, sa paglakad sa kanilang sariling kaparaanan at tangkilikin ang kaparaanan ng Panginoon. Amen? Hallelujah, hallelujah. At mga kapatid, anong sabi ng Panginoon doon sa kay Jonah? Sa Jonah chapter 4, verse 11, sabi niya dito, "And should not I spare Nineveh, that great city, wherein are more than 64,000 persons that cannot discern between their right hand and their left hand, and also much cattle." Diba? Mga kapatid, sabi niya, hindi baga ako manghihinayang sa Nineveh, sa malaking bayang yaon na mahigit sa 120,000 katao, na hindi marunong magmumuni-muni ng kanilang kamay at ng kanilang kaliwang kamay, at marami ring mga hayop. Mga kapatid, panahon na, dumarating ang panahon na kung saan nakikita naman natin, mga kapatid. Tingnan mo ang mundo, ang mga bansa, ang mga tao, na hindi na sila nakaka-discern or hindi na sila marunong muni-muni, mag-iisip ng tama at mali. Yung kanang kamay at kaliwang kamay, sabi ng Panginoon, hindi na nila na sisiyasat kung ano yung tama at mali. Yung nasisiyasat at ang nais lang nila ay gusto nilang mangyari ay sarili nilang kaaraman, karunungan, at hindi yung karunungan ng Diyos, hindi ang kaparaanan ng Diyos. Diba? Hindi ba't nakikita natin yan sa panahon natin ngayon? Tingnan mo yung mga institusyon. Tingnan mo, mga kapatid, yung mga ahensya ng gobyerno sa buong mundo. Diba?
Kahit saan man, makikita natin na wala nang kinikilalang Diyos ang mga tao. Meron pa ring mga patuloy na sumasampalataya sa Panginoon. Di ba? Kaya mga kapatid, narito tayo upang ibahagi sa inyo ang kabutihan ng Panginoon, ang dakilang pag-ibig ng Diyos, na tayo ay dapat magpapasakop sa kaparaanan ng Diyos. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat mga kapatid, at dito tayo magtatapos sa ating inspirational message ngayong araw na to, at patuloy na inaanyayahan ko kayong patuloy na dumalo at makinig ng salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So tayo ay yumuko mga kapatid para sa ating panalangin. Hallelujah. Sa saglit na katahimikan, tayo ay lumapit sa presensya ng Panginoon. Ipasakop natin sa Panginoon ang ating puso at ating isip. Sa katahimikan, mga kapatid, madadama natin ang presensya ng Panginoon. At manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, manaming nasa langit, salamat Panginoon sa biyaya ng iyong mga salitang pinagkaloob sa araw na ito upang aming maibahagi sa aming mga kapatiran. Salamat Panginoon sa biyaya ng kalakasan, kalusugan, kagalingan sa araw-araw. Salamat sa pagkaloob mo ng panibagong araw, Panginoon, upang aming pagsalusaluhan ng iyong mga salita. Salamat sa iyong paggabay, proteksyon, pag-iingat sa aming buhay. Salamat o Panginoon, Diyos, aming Amang makapangyarihan, na tinipon mong muli ang aking mga kapatid dyan sa lugar na aming satellite mission dyan sa Payatas, sa pangunguna ng aming kapatid na Sister Joanne at Brother Ben, Panginoon. Nalangin ko patuloy yung pagpalain ang kanilang mga gawa, ang kanilang pagsasama-sama sa lugar ng Payatas, Panginoon, Lord God. Gayon din ang pagpalain mong pangunguna ng aming kapatid, Sister Joanne at Brother Ben. At ilayo mo sila sa anumang gawa ng masama. Pagpalain mo ang kanilang kalusugan, kagalingan sa araw-araw, Panginoon. At we pray, Panginoon, pagkaloob mo ang kanilang mga pangailangan, ang aming mga pangailangan sa aming pagpapatuloy na sa aming misyon dyan sa lugar ng Payatas, Panginoon. We ask you, Father God, to provide for our needs, specifically, Panginoon, para sa aming mga children dyan, Panginoon, sa Payatas. Salamat, Panginoon, at ilayo mo sa kapahamakan, sa anumang karamdaman ng aming mga kapatiran na membro ng aming misyon dyan sa Payatas, Panginoon. Pagpalain mong kanilang kabuhayan at lahat ng gawa ng kanilang mga kamay. Salamat, Father God in heaven. At patuloy tayong yumuko, mga kapatid, at babasahin ko sa inyo ang sabi ng Panginoon, salita ng Panginoon, dito sa Numbers chapter 7. At mga kapatid, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you His peace. Amen. Amen at amen. Hallelujah. Naway sa inyo ang kapayapaan ng Panginoon at sumainyo ang kaharian ng Diyos. Hallelujah, mga kapatid. Maraming salamat. God bless you all, mga kapatid. At patuloy akong mag-iwan ng mensahe sa inyo, mga kapatid. Lagi tayong magpuri, magpasalamat, at magalak sa Panginoong Diyos dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Amen. Hallelujah.
God bless you all mga kapatid.